Nagpasya na ang buong pamilya ni Boysiga na harapin na ang problema ng kanyang pamilya. Gusto niyang makaharap ang lalaking unang minahal ni Sexy Nita. Gusto niyang masiguro sa mukha ni Sexy Nita na talagang nagsasabi ito ng totoo. Totoo kayang mahal din siya ni Sexy Nita at iyon ang gustong malaman ni Boysiga. Mahal na mahal niya si Sexy Nita. Hindi niya kakayanin ang malaman na may iba pang minamahal si Sexy Nita. At ang kanyang mga anak, si Cleopatra, Erza at Fina, kailanman ay hindi niya hahayaan na may manakit sa mga ito. Kung kinakailangan balikan niya ang buhay ng pagiging siga, huwag gawin niya yan, maipagtanggol lamang ang mga anak. Kinabukasan maaga nagsigayak ang buong mag-anak. Nagpunta sila ng New Manila kung nasaan ang lugar ng bahay ni Jason. Hindi makakalimutan ni Sexy Nita ang lugar na iyon. Doon siya unang nakatagpo ng kapayapaan, ng unang pag-asa mula nang iwan niya ang kahirapan sa Bicol. At doon din sa lugar na iyon unang sumibol ang unang pag-ibig niya. Kay Jason, napakatagal ng panahon. 18 taon na ang nakakaraan at ngayon ay 18 taon na rin ang kanyang mga anak. Hindi pa rin nagbabago ang kagandahan ng bahay nila Jason pero banaag ang katahimikan, ang kalungkutan sa bahay. Nawala ang sigla na dala ng mga magulang ni Jason. Sila ang mga klase ng tao na bagaman pinagkalooban ng katalinuhan at kayamanan. Hindi nawala sa kanila ang pagiging mabuting tao. Tangian na naman ng kanyang anak na si Jason at ngayon ay nanalaitay sa dugo at pagkatao nila Cleopatra, Erza at Fina. Nag-doorbell si Sexy Nita, isang matandang babae ang nagbukas ng gate. Hindi kilala ni Sexy Nita ang katulong. Isa iyon sa mga naging kapalit nila. Mangha-mangha si Boysiga sa kalakihan ng bahay. Sa tanang buhay niya, ngayon pa lamang siya nakakita at nakapasok sa ganong kalaking bahay. At nakita niya ang mga gamit sa loob ng bahay ay mga natigo na. Si Cleopatra, nilibot niya ng tingin ang kalakihan ng bahay. Hindi niya maisip ang mga taong nakatira dito. Paano pa magkikita sa loob ng bahay ang mga taong nakatira doon? Sa lawak ng bahay na ito, kinakailangan nila ng maghanapan. Si Erza, natuon ng atensyon sa mga lumang larawan na nakasabit, mga ninuno ng mga magulang ni Jason, mga pinagmulan ng lahi nila sa China. Inisa-isa ni Erza na ilagay ang kanyang mga kamay sa mga larawan. Parang dinadama ang buhay ng mga taong nakapinta doon sa larawan. Damang-dama ni Erza ang pinagmulan niya, feel na feel niya ng buhay na pinagdaanan ng kanyang mga ninuno. Pinagmamasdan naman ni Fina ang mga makabagong kagamitan na nandoon sa loob ng sala, ang napakalaking television set, ang sound system, ang entertainment equipment room. Kumpleto ng gamit sa pagkanta, kumpleto ang studio. Napangiti si Fina, gusto din niya magkaroon ng ganun. Gusto niyang mapayabong pa ang kanyang talento sa pagkanta. Natapos lusaos ang kanilang pagmamasid sa kagandahan ng bahay. Narinig nilang bumaba na si Jason at lahat sila'y nanatiling nakatayo. Si Jason, bagaman nakatayo, halatang may dinaramadam na karamdaman. Amandis, may katulong na nakaalalay sa tabi niya. Nang makita sila ay nakangiti na bumati sa kanila at inaya silang magsiupo o saglit na namayani ang katahimikan. Walang gustong magsalita. Si Jason na rin ang unang bumasag sa katahimikan. Una niyang binati si Sexy Nita, sumunod ay si Boysiga, sumunod ay sila Cleopatra, Erza at Fina. Nagulat lahat sila, ba't kilala na sila ng ni Jason?
Sexy Nita, matapos natin magkita sa Blumentritt, agad akong kumausap ng isang magaling na private investigator upang alamin kung saan ka na tumitira at kung anong buhay ang mayroon ka. At lahat ng taong nasa paligid mo ay pinaimbestigahan ko na rin, bagaman kilala ko na sila. Hindi ko pa rin alam ang buong katotohanan, saad ni Jason. Garalagal ang boses ni Sexy Nita. Pinipilit na wag umiyak. Nagsimula siyang magsalaysay kay Jason mula sa gabing nakatakas siya sa mga taong pumasok sa bahay ni Jason hanggang sa kanyang mahabang paglalakad na nakarating siya sa Chinese cemetery hanggang sa makilala niya si Boysiga at nakayuko siyang sinabi na hindi niya alam na nagdadalang tao na pala siya nang umalis siya ng bahay ni Jason. At ang bunga ng kanilang pagmamahalan ay sila Cleopatra, Erza at Fina, Jason. Maniwala ka man o hindi, mga anak mo sila, madaming pagkakataon na dumanas kami ng pagsubok. Madaming beses ko na gustong lumapit sa iyo upang huminging tulong para sa mga bata, pero lagi akong natatalo ng takot at hiya. Baka kasi hindi mo maintindihan. Mahabang paliwanag ni Sexy Nita. Nauuwaan ko, Sexy Nita. Hindi ko rin naman talaga natapos ang pag-solve sa mga naging problema sa pamilya ko. Pero ngayon ay tapos na. Nakakulong na silang lahat. Matatahimik na tayo. Sexy Nita, boy, makinig kayo. Bago pa man kayo humarap sa akin, ay halos alam ko na ang karamihan sa buhay nyo, ang nais ko lamang talaga ay makaharap kayo. More or less ay alam ko na naglahat sa inyo at ngayon napatunayan ko na tama lahat ang sinabi ng private investigator at nakikita ko naman ang malaking kaanyuan ko sa kila Cleopatra. Erza at Fina, hindi maitatanging mga anak ko sila. Boy, sa pagpaumanhin mo, maaari ko bang mahiling na mayakap ko ang mga anak ko? Agad naman nagsitayo sila Cleopatra, Erza at Fina. Lumapit sa kanilang totoong ama at yumakap. Hindi na napigil ni Jason ang sarili at ibinuhos na ang pinipigil na damdamin bilang ama. Mahigpit na niyakap ang kanyang mag-aanak ay mahigpit naman yumakap sila Cleopatra, Erza at Fina sa kanilang ama. Napansin nila ang sobrang kapayatan nito. Si Fina hindi na napigil na magsalita. Ano po ba pwedeng itawag namin sa inyo? Daddy, Papa o Itay din? Para po kasing jologs pag tinawag po namin kayong Itay. Mukhang di po bagay sa inyo, pa-cute na sabi ni Fina. Kahit ano, Fina, maaari niyo akong tawagin sa paraan na kampante kayo. Nakangiting sagot ni Jason. Hoy Fina, kahit kailan talaga jejemon ka. Natural daddy ang mas bagay na itawag kay daddy. Di ba dad? Pabibong singit ni Cleopatra. Masayang nagtawanan ang mag-aama. Makalipas ang ilang sandal, lumabas ang isang katulong. Sinabing nakahanda na ang pagkain. Agad naman na inalalaya ni na Cleopatra, Erza at Fina ang kanilang ama at nagtungo na sila sa kusina. Nauna naman na si Sexy Nita na magtungo sa kusina. Tumulong siya agad sa paghahanda ng pagkain. Tuwang-tuwa si Boysiga, napakaraming pagkain. Mga pagkain na hindi pa niya nakita at natikman sa tanang buhay niya. Heto at nasa harap na niya. Si Fina, hindi malaman ang kung ano ang unang dadamputin, pero tulad ng dati, litson manok pa rin ang unang dinampot, tulad ng nakasanayan na. Magana din kumain si Erza at Cleopatra, maging si Boysiga ay hindi na napigil at talagang napakain na talaga ng marami. Matapos kumain ay hindi na hinayaan nila Cleopatra, Erza at Fina na mga katulong pa ang magligpit ng kanilang pinagkainan
Sinabihan nila na maupo na lamang muna ang mga katulong at sila na ang bahala doon. Matapos silang magligpit, ay nagsibalik na sila sa salas. Muli ay sinabi ni Jason na may mahalagang bagay dapat siyang sabihin sa kanilang lahat. Sexy Nita 8. Boy, tis darating ang aking mga abogado. Nice to meet you, Ma. May mahalagang bagay silang dapat ipaliwanag sa inyo. Sasabihin ko na rin ang katotohanan sa inyo sa tagal ng panahon na ako ay palihim na nilalaso ng mga tao na naghahangad ng kayamanan ng aking mga magulang. Humina ng humina ang aking katawan. Ilang taon na rin na naghahanap ako ng lunas sa aking karamadaman. Maraming bansa na ang aking napuntahan sa paghahanap ng lunas. Lalo na ngayon na nalaman ko na may mga anak ako. Gusto ko pa mapahaba ang aking buhay, pero hindi ako nagpapakasiguro kaya gumawa na ako ng paunang hakbang para sa inyo o sa mga anak ko. Maya-maya ay dumating ang isang abogado. Ipinakilala ni Jason ang abogado ng pamilya nila. Attorney Marvin ay mula sa araw na to, sila ang mga taong bukod sa akin. Ay sila din ang paglilingkuran mo. Ay pinagkakatiwala ko sa iyo ang kapakanan ng aking pamilya. Attorney Mavi, siya si Sexy Nita, si Boy, at ang aking tatlong anak na si Cleopatra, Vice Erza at Fina. Naihanda mo na ba ang mga dokumentong ipinahanda ko sa iyo? Tanong ni Jason. Opo sir. Agad na sagot ni Attorney Mavi at kaning inilabas. Ito po ang una ninyong utos. Ang tatlong anak po ninyong babae ay nai-enroll ko na po sa magkakaibang university sa Amerika. Si Cleopatra ay mag-aaral sa Harvard sa kursong Business Management. Si Erza sa Chicago sa kursong Peace Psychology. Si Fina naman po ay sa Los Angeles, California sa kursong Visual Arts and Management. Thus naisayos ko na rin po ang mga titirahan nila doon. Naisayos ko na rin ang mga funds nila. At ang pangalawa po ninyong utos, nakahanda na rin po. Kakailanganin na lang po ng inyong lagda. Sa buong ng pagsasalaysay ng abogado, nakahawak si Sexy Nita sa kamay ni Boysiga. Nanginginig siya, bagaman hindi ganoon ang lawak ng kanyang kaalaman sa kanyang pag-uunawa, ay inayos na ni Jason ang kinabukasan ng kanyang tatlong anak. Mag-aral sila sa abroad sa magkakahiwalay na lugar sa Amerika. Di lubos niya maisip ang biyayang matatanggap ng kanyang mga anak. Si Boysiga, walang imik. Palipat-lipat ang tingin niya kay Jason at sa abogado. Hindi niya lubos na maintindihan ang mga pinagsasabi ng abogado. Naguguluhan siya. Ano ba sinasabi ng abogadong ito? Ibinibenta na ba ng abogadong ito ang kanyang mga anak? Bakit hindi kumukontra si Sexy Nita? Hindi na siya nakatiis. Tumayo na siya at baka sa mukha niya ang galit, kaya tiningnan niya ng masama ang abogado. Pati na si Jason, pinpigil niya ang sarili na pisikal na sakta ng abogado at si Jason, kuyumang kamao, humakbang siya papunta sa abogado upang saktan sana ito. Mas pero narinig niya ang huling sinabi ng abogado. Patalit at narinig niya ang kanyang pangalan. At para po kay Sir Boysiga, naihanda ko na po ang pag-transfer ng 100 store sa buong kamay nilaan. At nakahanda na rin po ang 500 store pa sa buong bansa. Pag natapos na po nila ni Ma'am Sexy Nita ang gagawing pagsasanay sa pagpapatakbo ng litsonan ng manok, at doon ay parang binuhusan ng malamig na tubig si Boysiga. Doon lamang niya napagtanto ang bigat ng responsibilidad na iniatang sa kanya ni Jason. Wala siya alam sa pagnenegosyo,
Pero heto at napakalaking oportunidad ang ibinigay sa kanya. Tiningnan niya si Jason. Nagtama ang mata nila ni Jason. Na unang nagsalita ito, "Oh boy, ipapamahala ko sa inyo ni Sexy Nita ang maliit na bahagi ng aking negosyo. Si mas lubos ko ipagkakatiwala iyon sa inyo. Pwede deserve nyo ang ganong pagkakataon. Huwag kayong matakot. Gagabayan kayo ng mga taong pinagkatiwalaan ko." May maagap na pahayag ni Jason kay Boysiga. Lahat ng yan ay mga paunang hakbang lamang habang nagsasanay kayo sa pamamahala. Muli nagpatuloy ang abogado. "Sir Jason, sa isang utos pa ninyo para sa inyong mga anak, kasi naihanda ko na po ang mga dokumento. Pinusa, ngayon ko na rin po ba ipapaliwanag sa kanila ang mga mangyayari?" Tatanong ni Attorney Mavi. "No." "Tagay magpatuloy ka, Attorney," utos ni Jason. "Una po, Sir Jason, para po kay Cleopatra na pagtatapos ng kanyang pag-aaral sa ibang bansa, magiging epektibo na sa kanyang pamamahala ang buong Chinese Cemetery. Ang kabuang sukat po ng Chinese Cemetery ay 300 ektarya. Lahat ng nasasakupan at nasa loob nito ay mapapasaloob ng pamamahala ni Cleopatra at para kay Erza sa kanyang pagtatapos sa kanyang pag-aaral. Mapapasa kanyang pamamahala sa buong kanyang pangalan ang pagmamay-ari din ng La Loma Cemetery. Kabuang sukat po ng La Loma ay 220 ektarya. Lahat ng napapaloob at naroon ay mapapasa kanyang pag-aari at pamamahala. At para po kay Fina, matapos ang kayang pag-aaral sa ibang bansa, mapapasa kanya at pamamahala niya ang buong North Cemetery at lahat ng ari-arian na napapaloob doon. Iniabot ni Attorney Mavi ang mga dokumento kay Jason at agad naman yun pinirmahan ni Jason. Muli nagsalita si Jason, "Mga anak, ang lahat ng mga ito ay sa inyo na. Sana pag dumating ang panahon na kayo na ang mamahala sa mga nasabing ari-arian, lagi nyo sana isaisip na hindi sa lahat ng panahon ay hindi financial gains ang mahalaga. Isaisip nyo rin ang kahalagahan ng pagpapakumbaba at pagpapahalaga sa pagmamahal sa kapwa. Huwag niyo kakalimutan ang inyong pinagmulan at laging magkumbaba." Hindi makapaniwala sila Cleopatra, Erza at Fina. Dati sila'y mga batang yagit na umaasa sa mga tirang pagkait sa loob ng sementeryo. Ngayon hindi nila masukat ang kayamanan na mapupunta sa kanilang pangalan. Tumutulo ang kanilang luha na yumakap sila sa kanilang tunay na ama. Si Cleopatra ang unang nagsalita at nagtanong sa kanyang tunay na ama, "Daddy, pero bakit po naman ninyo agad na parang ipinamimigay nyo na sa amin ang mga kayamanan na naipon ng inyong mga magulang? Buhay pa naman po kayo. Mas gusto po namin na makasama kayo kaysa sa mga kayamanan na ipinagkatiwala nyo na agad sa amin." Pues agad naman sumagot si Jason, "Mga anak ng Sexy Nita, boy, sa mga darating na araw ay babiyahe ako papunta sa ibang bansa upang muling humanap ng lunas sa aking karamdaman. Pero batid ko na walang kasiguruhan ang aking hinahanap. Kaya hanggang malinaw pa ang aking pag-iisip, dahil kitauti ko ang mga bagay na ito. At pansamantala, ay hinihiling ko na dito na muna kayo manatili. Na gusto ko kayong makasama bilang pamilya. Nais ko naman bigyang buhay muli ang kabahayan na ito." Malugod naman na pinagbigyan nila Sexy Nita ang kahilingan ni Jason, ngunit nakiusap na muli lamang sila bumalik saglit sa musuleo na kanilang ginawang tahanan. Sa mahabang panahon, pumayag naman si Jason at nagbilin sa kanyang mga bodyguards niya na samahan sila.
Maya-maya lamang ay tinawag na sila ng head ng security at lumulan sila sa dalawang sasakyan. Sa unang sasakyan ay magkakasama sila Sexy Nita at Boysiga kasama ang ilang bodyguards. Sa pangalawang sasakyan sila Cleopatra, Erza at Fina kasama ang head ng security nila at ilang bodyguards. At hindi nagtagal ay nakabalik sila sa loob ng Chinese cemetery at ngayon ay nasa loob na sila ng musuleo na kanilang ginawang tahanan. Tahimik silang naupo sa gilid, walang nagsasalita. Hanggang si Boysiga ay nagsalita. Umanga naman ka, nais ko na mag-alay ng dasal para sa mga kaluluwa ng mga nahimlay dito. Gusto ko magpasalamat sa mahabang panahon na ibinigay nila sa atin. Naghawak kamay sila at umusal ng tahimik na panalangin at pasasalamat. Matapos ang kanilang pagdadasal, ay bigla nagbago ang boses ni Erza. Fessings at sinabing, "Boy, ako ang ama mo, po na totoo bang ikaw ay nagbabago na? Totoo ba na ikaw ay nakahanda na sa bagong buhay na haharapin mo?" Nahintakutan na naman si Boysiga. Ayaw niya tumingin kay Erza. Nanatili siyang nakayuko at umiiyak at nagsalitang, "Kasaputay, nagbabago na po ako para sa aking mga anak at para kay Sexy Nita." Misid at nanatili siyang nakayuko at tumutulo ang luha. Si Cleopatra at Fina naman ay nakangiti na nakatingin kay Erzana, halatang pinipigil ang tawa sa nakikitang takot at pag-iyak ng kanilang ama-amahan. At doon lamang napagtanto ni Sexy Nita na pinaglaruan na naman ng kanyang mga anak ang kanyang asawa. Hanggang silang apat ay di na napigil ang tawa at hindi na nga napigil ng mag-iina ang kanilang tawa. At niyakap na lamang nila si Boysiga. Lahat sila ay may mga luha sa mga mata. Luha ng kagalakan at pasasalamat sa bagong buhay na kanilang haharapin. Nang makabawi na si Boysiga sa pag-iyak, agad niyang kinuha ang kanyang alagang manok. Hinimas niyang matagal ito at parang tao na marahan na kinakausap ang kanyang manok, na parang silang dalawa lamang ang nagkakaintindihan. Maya-maya pa ay nagpaalam si Boysiga na aalis daw muna siya. Dala ang manok niyang panabong. Pagkalipas ng ilan sandali, ay nagbalik ito at wala na ang manok na panabong nito. Hindi na nakatiis si Sexy Nita. Hinanap niya kay Boysiga ang manok kung nasaan na. Agad naman itong sinabi na, ibinigay ko na sa kumpare ko. Totoo sa kalooban ko na magbabago na ako. Nahihiya ako sa mga oportunidad na ibinigay sa atin ni Jason. Pero ayaw ko yun sirain. At ayaw ko rin sirain ang tiwala niyo sa akin. Bagaman kulang ang aking kaalaman, handa ako na mag-aral at matuto. At sana sa tulong niyo ay maipagpatuloy ko ang aking pagbabago. Humanga ang kanyang 3 anak, dahil ganon din si Sexy Nita sa ipinakintang kahandaang pagbabago ni Boysiga. Yun lamang at kinuha na nila ang kanilang mga gamit na silang nagsibalik sa sasakyan. Malungkot na masaya silang lumisan sa musuleo na matagal nilang itinuring na tahanan. Malungkot pagkat maninibago sila dahil hindi na sila mahihiga sa semento. Malungkot pagkat iiwan na nila ang komunidad na kumalinga sa kanila sa loob ng mahabang panahon. Masaya pagkat maganda ang pagsisismula nila ng panibagong buhay at masaya higit sa lahat pagkat lumaki pa ang kanilang pamilya sa pagdating ni Jason. Lumipas pang 1 linggo, dumating na ang takdang araw ng pag-alis ni Jason papunta sa ibang bansa upang sumubok muli sa paghahanap ng lunas sa kanyang karamdaman. Masaya nilang inihatid si Jason sa airport. Doon ay may naghihintay na isang private airplane na pag-aari din ni Jason.
Iyon ang magdadala sa kanya sa iba't ibang bansa. Masayang nagpaalam siya sa kanyang mga anak at kay Sexy Nita at Boy. Makalipas ang ilang araw, dumating sa bahay ang abogadong si Mavi at may balita sila tungkol kay Jason. Ibinalita nila na naging matagumpay sana ang paghahanap nito ng lunas sa kanyang sakit at ito'y nagplano na sa kanyang pagbalik. Excited na makabalik at muling makabilik sa kanyang mga anak, ngunit sa pagbiyahe sa pagbalik ay nagkaroon ng mechanical problem ang eroplano at bumagsak sa karagatan sa ibang bansa at matapos ang ilang araw na paghahanap ay nakita din ang wreckage ng eroplano. Ngunit hindi na makita ang mga taong nakasakay doon at malakas ang paniniwala na walang nakaligtas sa nangyaring aksidente. Parang binagsakan ng sobrang kalungkutan sila, Cleopatra, Erza at Fina. Hindi nila matanggap ang nangyari sa kanilang ama. May sulat na inabot sa kanila ang abogado at matapos mabasa ang sulat ay nagyakap-yakap ang magkakapatid at pilit na nilang ngumiti dahil isa iyon sa mga huling tagubilin sa kanila ng kanilang ama. Ang ngumiti, harapin ang hirap ng buhay ng buo ang loob at may pananalig sa Diyos. Kasama sa tagubilin ng kanilang ama, natuparin ang kanyang hiling na tapusin nila ang kanilang pag-aaral. Kasama sa pagpunta ng abogado doon, ay upang ipaliwanag pa sa kanila ang natitirang mga ari-arian ng kanilang ama at ang insurance nito na silang tatlong magkakapatid ang benepisaryo. Nalula sila sa halagang sinabi ng abogado. Sa dami ng zero nito matapos ang unang numero, ay alam nilang napakalaki na noon at yun ay nakadeposito na sa kanilang pangalan. Lumipas ang mahabang panahon, ayos muli nang magbabalik sa Pilipinas si Cleopatra. Erza at Fina matapos silang mag-aral sa ibang bansa, ganap na silang mga professional at may mga nakaakibat na pagkilala sa kanilang mga pangalan. Na si Cleopatra, kilala na larangan ng business. Matunog ang kanyang pangalan sa lahat ng sikat na corporation sa ibang bansa. Si Erza, isa ng ganap na psychologist. Marami na rin siyang librong nalimbag na nasa kanyang pangalan at may isang libro na 1,000,000 na kopya na ang nalimbag. Tiyobinin na sikat ang kanyang librong ipin, What is Life After Death and Beyond? At si Fina, isa ng ganap na singer-composer, pumasok sa top 4 sa Billboard sa Amerika. Ang kanyang latest single na inilabas sa Asia, gumawa na rin siya ng pangalan sa Hollywood. At ngayon ay nakatakda na silang sabay-sabay na umuwi ng Pilipinas gamit ang private plane pa ng kanilang amang si Jason. Malugod silang sinalubong ni Sexy Nita at Boy Siga sa isang bahagi ng airport na nakalaan para sa mga private plane. At sa loob ng mahabang panahon, muli silang nagbalik sa New Manila, thanks kung saan andun ang alala ng kanilang ama at mga ninuno. Si Sexy Nita at Boy Siga, mas napaunlad pa nila ang litsunan ng manok. Meron na silang 1,500 na store sa buong bansa. At patuloy pang umunlad, nagkanilang negosyo. Ngayon nandito ang sila Cleopatra, Erza at Fina. Hinarap na nila ang matagal na pangarap ng kanilang ama. Ang pamahalaan ang mga sementeryo na ipinamana sa kanila ng kanilang ama. Kumalat sa periodiko at telebisyon ang balitang pagpapalit ng pamamahala ng mga malalaking sementeryo sa Pilipinas at hindi maiwasan na sila'y magkaroon ng live interviews at doon ay nabansagan silang mega prinsesa ng sementeryo. Isang bansag na hindi nila ikinahiya bagkus, ipinamaglaki pa nila.
At sa kanilang pamamahala ay malaki ang naging pagbabago ng sementeryo. Mas naging makatao ang gastusin para sa naiwan ng pumanaw. Mas makatao ang turing sa mga namayapa at higit sa lahat, mas naging ligtas ang loob ng sementeryo. Ang pamilya ni Sexy Nita at Boysiga, kasama sila Cleopatra, Erza at Fina ay hindi nakakalimot na dumalaw sa musuleyo na kanilang pinagmulan. Tanda ng kanilang kababaang loob at kabutihang asal. Wakas. Ibinigay ko na sa kumpare ko. Totoo sa kalooban ko na magbabago na ako. Nahihiya ako sa mga oportunidad na ibinigay sa atin ni Jason.